Okay, gagawin pera muna to. Okay. So, pumunta muna kami ng yung Battle Depot. Mabaya, gagawin muna natin pera ang basura. Babawiin lang natin kung ano yung charge nila pag bumibili ng mga bottles like Coke and Can, Yakult, something ganun. So kasi kung hindi napapansin, pag bibili dito may certain charge siya, parang environmental ek. So ngayon pag-uusapan natin October 25 we just celebrate our 5 years here in Canada. So parang kailan lang, ang bilis ng panahon. Parang kailan lang na nag-land kami sa Winnipeg, Manitoba, October 25, 2019. Share ko lang. So from Abu Dhabi kami, sa mga bago lang sa channel na to, galing kaming Abu Dhabi. So from Abu Dhabi nag-flight kami going to Winnipeg. So I think dalawa kami stopover. Tapos I remember talaga, hindi ko makakalimutan yung usapan namin ng asawa ko habang naghihintay kami ng another flight going to Toronto. Na sabi ko, love, magsisimula ulit tayo. We're back to zero, which is totoo naman talaga. Talagang we expect the worst. Kumbaga, umpisa talaga kami kung may baka kami yung ano namin, yung naka-mindset sa amin is kahit anong trabaho basta maka-survive. And my wife answers lang na God is with us. God is with us. So ayan, ito na. Ano ba yung mga nakuha namin sa 5 years niyan? Ang daming nangyari, sobrang dami, so blessed. So yung October 2019, di ba? Tapos December 2019, dyan na yung nag-i-start yung pumuputok na yung pag-spread ng pandemic. And then pagpatak ng January, ayan na, nagsimputan, yung pandemic starts na all over the world na. So doon kami napaka-blessed namin, kasi dapat plano namin mga late December pa kami pupunta dito, pero buting lang talaga nag-decide kami ng October. And then during the pandemic, yun nga, October 2019 na dumating kami, and then June 2020, after 7 months nakabili kami ng bahay. So starter home, and it was it's a blessing in disguise rin yung nangyari during pandemic, because yun nga, gaya ng nabanggit ko sa previous vlog ko, mga late vlog ko is bumagsak yung real estate business. So bumaba yung interest rate, bumaba yung mga nagbebenta ng bahay, yung mga price ng mga bahay. So talagang yun na yung binigay namin ng pagkakataon na bumili ng starter home. So yeah, it's kaysa naman namin sa apartment, i-mortgage na lang namin. Yung nabili namin bahay is mas mababa pa sa parang by almost $1,000 o $1,200 lang yung mortgage namin sa bahay. It's a simple house, but punong-puno yung napaka-memorable na yun. I think napanood nyo na naman yung vlog regarding doon. Browse nyo na lang. And then August 2020 rin, and the same year, bumili kami ng itong sasakyan na to. So it's a dream SUV car na pang family. It's an 8-seater. Ito talaga ang gusto kong wala pa akong lisensya, is ito yung pangarap ko magkaroon ng sasakyan, Hyundai Palisade. That time is 2nd year pa lang ito since it released. So maganda kasi ito, yung
third seat niya, yung third row niya is maluwag. And kung mapapansin nyo, ang tagal bago kami nakabili ng bahay, kasi gaya na sinabi ko na ba previous vlog, is mas priority namin is magkaroon ng bahay kaysa sasakyan. And nagtiis lang kami, bus, pag gusto mamasyal o mag-grocery. That time kasi yung first 3 months nakakahiram pa ako ng sasakyan sa kapatid ko, but after 3 months of course hindi na siya pwede kasi yung license mo is good for 3 months lang, yung local license, yung Philippine license or Abu Dhabi license mo good for 3 months lang siya. After that hindi mo na siya makagamit. So natiis rin namin common kung ano man yung mga na-experience sa mga ordinaryong mga bagong dating dito sa Canada is na-experience namin. Hindi kami nag-jump agad na ito na agad yung narating namin. So napagdaanan namin lahat. Naghintay ng bus sa kalagitnaan ng sobrang lamig. It was January, February, March. It was yun yung pinaka worst na winter sa Winnipeg. It's negative 40, 45 na maginay ka ng bus, o kaya naman maghahabol ka para pag nakita mo na yung bus, hindi ka makatakbo mabilis kasi sobrang daming snow. So yun yung mga unforgettable moments. And then after September 2023, after 3 years, nag-apply kami ng citizenship. Ayun. So naging Canadian, nag-o-taking na kami, Canadian citizen kami. Naging Canadian citizen kami September 2023, last year. And then October 2024, we received our Canadian passport. And then this year, 2024, June 24, na we decided to move to Edmonton, Alberta. So yun lang nangyari sa amin for the past 5 years namin dito sa Canada. Nabanggit nga ng asawa ko na parang napaka blessed namin na kumbaga yung 5 years na yun ang dami na namin na-achieve. Maybe because it's ang sagot lang dyan is nasa proper planning kami, yung pag-set ng goal talaga kung ano yung gusto namin gawin, anong yung dapat unahin, anong ipaprioritize namin. Siguro nakatulong yun, kaya nagawa namin o na-achieve namin pautay-utay yung mga gusto namin gawin. Kasi dito, alam nyo na, Canada, madaling kumita ng pera, mabilis rin maubos kung hindi ka marunong kumawak ng pera, kung hindi ka marunong mag-handle ng pera. So kailangan talaga aware ka at dapat you have to set goals talaga, or else maano ka dito malulubog ka sa utang. So we manage talaga yung money namin properly. May mga luho rin kami, of course, hindi naman namin tinitipid na sarili namin, of course, lalo na sa mga bata, but we have to, alam nyo yung needs, priorities, at yung mga wants namin. So ganun lang po. And then next year, hopefully ngayon na bumababa yung interest rates ngayon sa bangkots ngayon, nagkaka-announce nila is naging 3.5. Akala mo ang laki ng binagsak, like from 6%, 5%, now 3.5. So we're hoping na magtuloy-tuloy siya because we're planning hopefully next year, the first quarter of 2025 is mag-start na kaming mag-house hunting. Yan. Kasi 1-year contract lang yung inon namin sa apartment namin. So yun naman talaga yung ano namin, yung target namin, itong bigyan lang kami ng 1 year na para makita, kung malaman ko ano yung magandang neighborhood na
pwedeng piliin para kung sakaling makabili kami ng sariling bahay talaga. It doesn't matter ngayon, hindi naman kailangan ng brand new na bahay. Kung mabibless kami ng brand new, maraming salamat. Kung hindi naman, that's okay, but at least hindi siya luma, like mga 2015 pataas yung mga edad ng bahay. Yun yung mga target namin. May mga ang target lang area namin neighborhood is in the south part of Edmonton. Mas nagustuhan namin tong area nito. It's a family, parang kung may family ka, ito yung magandang part, location for family, itong south part of Edmonton. So tingnan lang natin. Of course, lagi naman namin kayo i-update kung ano yung mga latest na pangyayari sa buhay namin, and we will share kung ano pa yung pwede naming maitulong, yung mga tips namin, baka makatulong po sa inyo at may apply nyo rin yung mga nagawa namin na nakatulong sa buhay po namin. So yun lang po, at muli po, maraming po salamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa vlog po namin, and maraming salamat sa palaging may mga nagme-message sa Facebook page po namin. Maraming salamat. Pwede rin kayo mag-comment sa aming mga vlog, walang pong problema po yun. Mag-private message rin, mas maganda, para ma-replyan namin po kayo ng maayos. Yun lang po. Sa muli po, maraming salamat po, at magkita-kita muli po tayo sa susunod mga vlog. Kita-kits!